Magandang araw sa inyong lahat mga ka-confess. Ngayon araw, dadalhin ko kayo sa isang kwento na hitik sa emosyon, pagtitiis at tagumpay laban sa mapanghusgang lipunan. Isang kwento ito ng dalawang pusong pinag-isa ng pangarap habang ang mundo ay tila sabay-sabay na humihila sa kanila pababa dahil sa hirap ng buhay. Tunay na nakakaantig malaman kung paano naging sandigan ang pag-ibig sa gitna ng unos at pangungutya ng mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya naman, ihanda ang inyong mga puso sa isang paglalakbay na magpapatunay na ang tunay na ginto ay nadidiskubre sa gitna ng matinding apoy ng mga pagsubok. Simulan na natin ang kwento ngayong araw, mga ka-confess. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Crisanta. Sa isang maliit at siksikang eskinita sa Baryo Silang, nagsimula ang pagmamahalan namin ni Dante. Hindi kami tulad ng ibang magkasintahan na ang tanging problema ay kung saan kakain o anong regalo ang ibibigay sa bawat anibersaryo. Para sa aming dalawa, ang bawat araw ay isang pakikipagsapalaran kung paano itatawid ang gutom habang pilit na binibingi ang sarili sa mga bulungan ng mga kapitbahay naming sina Alona at Beatrice. Sila ang mga taong walang ibang ginawa kundi bantayan ang bawat hakbang namin, laging handang magpakawalan ng mga salitang tila matatalas na patalim na sumusugat sa aming dangal bilang mga dukha. Madalas kaming makitang magkasama ni Dante sa tapat ng aming barong-barong habang naghahati sa isang pirasong tinapay. Sa tuwing daraan ng mayaman naming kapitbahay na si Cesar, hindi ito magdadalawang isip na magparinig tungkol sa aming kalagayan at kawalan ng pinag-aralan. Sinasabi niya na ang pag-ibig daw namin ay walang patutunguhan dahil wala kaming pera at nananatiling nakabaon sa putik ng kahirapan. Masakit marinig na ang tanging basehan ng halaga ng isang tao ay ang laki ng laman ng pitaka nito. Ngunit sa halip na magalit, hinahawakan na lamang ni Dante ang aking kamay nang mahigpit upang bigyan ako ng lakas. Isang hapon, habang naglalakad kami pauwi mula sa paglalako ng kakanin, hinarang kami ng grupo ni na Bernadette at Dindo. Ang dalawang ito ang kilalang mapagmataas sa aming lugar dahil lamang may mga trabaho silang matatag sa bayan. Pinagtawanan nila ang suot naming lumang tsinelas at ang bitbit naming basket na walang laman dahil hindi kami nakabenta ng maayos. Sabi ni Bernadette, bakit pa raw kami nagpapakapagod na mangarap kung ang kapalaran naman daw namin ay nakatali na sa pagiging mahirap habang buhay. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ni Dante sa sobrang galit, ngunit pinili niyang manahimik. Sa kabila ng lahat ng pang-aalipusta, hindi nagbago ang tingin namin sa isa't isa ni Dante. Doon sa ilalim ng lumang puno ng mangga, nangako kami na hindi kami magpapatalo sa mga taong gustong makita kaming bumagsak. Sinabi ni Dante na gagawin niyang tuntungan ang bawat lait at kutya upang makaahon kami sa kumunoy ng kahirapan. Alam kong mahaba pa ang lalakbayin naming landas, ngunit handa akong sumama sa kanya kahit gaano pa katirik ang bundok na kailangang akyatin. Ang aming pagmamahalan ang nagsilbing tanging kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng kahit sinong mapanghusgang tao sa aming maliit na komunidad. Mahirap maging mahirap sa mundong ang tingin sa iyo ay basura, lalo na kapag ang mga kakilala mo ay sila pa ang unang bumabato sa iyo. Ang aming kaibigan na si Abigail ay isa sa mga iilang nakakaunawa. Ngunit maging siya ay binalaan kami na baka mapagod din kami sa huli. Sabi niya, ang pag-ibig ay hindi nakakapuno ng tiyan at ang pangarap ay madaling maglaho kapag ang tanging kinakain ay alikabok. Gayunpaman, mas lalong nag-alab ang pagnanais ko na makatapos ng pag-aaral habang si Dante naman ay handang pumasok sa anumang marangal na trabaho, kahit maging kargador sa palengke. Ang bawat patak ng pawis ni Dante sa ilalim ng sikat ng araw ay tila tinta na sumusulat sa ating kinabukasan. Tuwing gabi, kahit pagod na pagod siya mula sa pagbubuhat ng mabibigat na sako, tinutulungan pa rin niya akong mag-review para sa aking mga pagsusulit.
Walang kuryente sa aming bahay, kaya isang maliit na gasera lamang ang nagsisilbing ilaw namin sa madilim na silid. Doon namin pinaplano ang mga pangarap na tila napakalayo pa sa katotohanan. Ngunit sa bawat titig namin sa isa't isa, nararamdaman ko ang isang uri ng katatagan na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo o panlalait. Isang gabi, narinig namin ang malakas na pagtatawanan ni Celine at Brian sa labas ng aming bintana. Pinag-uusapan nila kung paano raw kami nagtitiyaga sa isang relasyong walang kasiguraduhan at puno ng pagdurusa. Sabi ni Brian, mas mabuti pa raw na humanap ako ng ibang lalaking mayaman upang makaalis sa hirap kaysa manatili kay Dante. Nasaktan ako para kay Dante dahil alam kong naririnig niya ang lahat ng yon habang nakayuko sa kanyang silya. Ngunit lumingon siya sa akin ng may ngiti at sinabing, "Hayaan mo sila, Crisanta. Balang araw ay sila naman ang titingala sa ating dalawa." Ang unang kabanata ng aming buhay ay puno ng luha at pagtitiis sa harap ng mga taong walang tiwala sa aming kakayahan. Ngunit ang bawat salitang masakit ay itinanim namin sa aming mga puso, hindi bilang galit, kundi bilang pataba sa aming mga pangarap. Alam naming ang pag-ibig na pinanday sa hirap ay siyang pinakamatibay na sandata na mayroon kami sa mundong ito. Hindi kami susuko dahil ang aming kwento ay hindi pa nagtatapos sa mga eskinita ng Baryo Silang. Marami pa kaming kailangang patunayan, hindi lang sa ibang tao, kundi higit sa lahat para sa aming sariling kinabukasan at kaligayahan. Nagsimula ang tunay na kalbaryo nang magdesisyon kaming pumasok sa kolehiyo habang nagtatrabaho si Dante bilang isang construction worker. Ang sahod niya ay sapat lamang para sa matrikula ko at kaunting pambili ng bigas. Kaya naman madalas siyang hindi kumakain para lang may maipadala sa akin. Nakita ko ang unti-unting pangangayayat ni Dante at ang pag-itim ng kanyang balat dahil sa tindi ng init ng araw sa labas. Minsan ay gusto ko nang tumigil dahil sa sobrang awa sa kanya. Ngunit lagi niyang sinasabi na ang diploma ko ang susi sa aming paglaya sa kahirapan at pangungutya ng iba. Sa loob ng paaralan, hindi rin ako nakaligtas sa mapanuring mata ng aking mga kaklase na sina Alona at Beatrice na galing din sa aming baryo. Lagi nilang pinupuna ang aking luma at kupas na uniforme at ang aking mga sapatos na ilang beses ko nang ipinatahi sa sapatero. Sinasabi nila sa ibang estudyante na ang isang tulad ko ay hindi dapat naroroon dahil wala naman akong pambayad sa mga aktibidad. Ngunit hindi ko hinayaang makaapekto ang kanilang mga salita sa aking pokus sa pag-aaral. Alam kong bawat minuto ng aking pananatili sa loob ng silid-aralan ay katumbas ng pagod ni Dante. Samantala, sa construction site kung saan nagtatrabaho si Dante, hindi rin siya tinatantanan ng kanyang kapatas na si Cesar. Madalas siyang bigyan ng pinakamabibigat na gawain at pagmura-murahin sa harap ng maraming tao dahil lamang sa kanyang estado. Pinagtatawanan siya ni Cesar sa tuwing makikita siyang nagbabasa ng aking mga lumang libro tuwing break time. Sinasabi nito na nagsasayang lang daw siya ng panahon sa pagpapaaral sa akin dahil siguradong iiwan ko rin siya kapag naging profesional na ako. Ngunit ang tiwala ni Dante sa aming pag-iibigan ay hindi kailanman natinag kahit ng pinakamasamang mga hinala. Nagpatuloy ang ganitong siklo ng buhay namin sa loob ng ilang taon na puno ng matinding pagsubok at puyat. Minsan ay kailangan naming maglakad ng ilang kilometro para lang makatipid sa pamasahe kahit na bumubuhos ang malakas na ulan sa daan. May mga gabi na ang tanging hapunan namin ay kape at biskwit habang sabay kaming gumagawa ng aking mga proyekto sa ilalim ng malamlam na ilaw. Maraming beses kaming tinukso ni na Bernadette at Dindo na sumuko na lamang at magtrabaho na lang bilang mga katulong sa ibang bansa. Ngunit ang aming paninindigan ay mas matigas pa sa sementong hinahalo ni Dante. Dumating ang pagkakataon na nagkasakit si Dante dahil sa sobrang pagod at kawalan
ng sapat na nutrisyon sa katawan. Wala kaming pera pambili ng gamot, kaya lumapit kami sa aming kapitbahay na si Abigail upang humiram ng konting halaga. Nakita ko ang hirap sa mga mata ni Dante habang nakahiga siya sa aming papag. Ngunit ang tanging inaalala niya ay ang aking darating na final exams. Ipinangako ko sa kanya na hindi ko sasayangin ang bawat sakripisyo niya at magtatapos ako ng may karangalan. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata ay naging simbolo ng aking determinasyon. Habang nagpapagaling si Dante, ako naman ang rumakit sa paglalaba para sa pamilya ni na Celine at Brian upang may maipambili kami ng pagkain. Doon ko naramdaman ang hirap ng manual labor, ang hapdi ng sabon sa aking mga kamay at ang pananakit ng aking likod. Ngunit sa tuwing makikita ko ang ngiti ni Dante habang iniinom ang mainit na sabaw na dala ko, nawawala ang lahat ng aking pagod. Narealize ko na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya, kundi tungkol sa kung paano nyo itatag-uyod ang isa't isa sa gitna ng pinakamadilim na kabanata. Sa mga sandaling iyon, mas lalong lumalim ang aming samahan at naging mas matatag ang aming pundasyon bilang magkasintahan. Hindi na kami apektado sa mga chismis ni na Alona at Beatrice na kumakalat sa buong baryo. Silang tungkol sa aming nalalapit daw na paghihiwalay. Mas pinili naming ituon ang aming pansin sa kung paano namin mapapabuti ang aming buhay at makakaahon mula sa putikan. Alam naming malapit na naming maabot ang rurok ng aming mga pangarap at ang bawat sakit na aming naranasan ay bahagi lamang ng aming paglago. Ang sakripisyo ni Dante ay hindi mababayaran ng anumang material na bagay. Sa huling bahagi ng aking pag-aaral, naging mas mahigpit ang laban, ngunit hindi kami bumitaw sa aming mga pangako. Ang bawat I love you ni Dante, bago siya pumasok sa trabaho, ay nagbibigay sa akin ng kakaibang enerhiya upang mag-aral ng mabuti. Kahit na tila pinagkakaisahan kami ng tadhana at ng mga tao sa paligid, nanatili kaming tapat sa aming layunin. Ang aming pagmamahalan ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang desisyon na manatili sa tabi ng isa't isa anuman ang mangyari. Handa na kaming harapin ang huling yugto ng aming laban at patunayan sa lahat ang aming halaga. Dumating ang araw na pinakahihintay naming dalawa, ang aking araw ng pagtatapos sa kolehiyo bilang isang cum laude. Habang naglalakad ako sa entablado, nakita ko si Dante na nakasuot ng isang simpleng polo. May mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang pumapalakpak. Nakita ko rin sa madla ang gulat na mukha ni na Alona at Beatrice na tila hindi makapaniwala sa aking narating. Ang dating batang inaapi at pinagtatawanan dahil sa butas-butas na sapatos ay ngayon ay isang ganap na propesyonal na. Ngunit para sa akin, ang tunay na bayani ng araw na ito ay ang lalaking nagtrabaho sa initan. Hindi nagtagal. Nakahanap ako ng magandang trabaho sa isang malaking kumpanya. At ang unang ginawa ko ay ang pag-aralin naman si Dante. Sa loob ng ilang taon, nagpalit kami ng gampanin. Ako naman ang nagtaguyod sa kanyang pag-aaral hanggang sa maging isa siyang matagumpay na engineer. Ang dating construction worker na minamaliit ni Cesar ay isa na ngayong iginagalang na propesyonal na namamahala sa malalaking proyekto sa lungsod. Ang bawat lait na natanggap namin noon ay naging matibay na pundasyon ng aming tagumpay ngayon. Napatunayan naming ang kahirapan ay hindi hadlang, kundi isang hamon na dapat lampasan ng may tiyaga. Bumalik kami sa Baryo Silang, hindi upang magmalaki, kundi upang magsilbing inspirasyon sa mga kabataang nawawalan na ng pag-asa. Nakita namin sina Bernadette at Dindo na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa kanilang dating kalagayan at hindi makausap ng diretso sa amin dahil sa hiyang nararamdaman. Hindi namin sila kinutiya o ginitkit. Sa halip ay binati namin sila ng may pagpapakumbaba at ngiti sa aming mga labi. Gusto naming ipakita sa kanila na ang galit at inggit ay walang maidudulot na mabuti sa buhay ng isang tao. Ang aming pananahimik noon ay nauwi sa isang napakalakas na tagumpay ngayon.
Maging ang aming kapitbahay na si Abigail ay maluha-luha nang makita kaming muli na nakasakay sa aming sariling sasakyan at maayos na ang pananamit. Sinabi niya na laging siyang naniniwala sa amin at nagpasalamat kami sa kaunting tulong na ibinigay niya noong mga panahong lugmok na lugmok kami. Sa kabilang banda, sina Celine at Brian ay hindi na makatingin sa amin dahil sa mga masasakit na salitang binitawan nila noon tungkol sa aming relasyon. Ngunit sa aming puso, wala na ang pait ng nakaraan dahil ang kaligayahan naming dalawa ay higit pa sa anumang hinhanakit na maaari naming itanim. Nagpatayo kami ng isang disenteng bahay para sa aming pamilya, malayo sa dating barong-barong na pinapasukan ng ulan tuwing gabi. Sa bawat sulok ng aming bagong tahanan, makikita ang mga alaala ng aming pagsisikap mula sa gasera hanggang sa aking unang diploma. Si Dante ay hindi nagbago. Siya pa rin ang mapagmahal at mapagkumbabang lalaki na nakilala ko sa eskinita. Tanging ang kanyang kalagayan lang sa buhay ang nagbago. Masaya kaming naglalakad sa aming garden. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw habang inaalala ang lahat ng hirap na aming pinagdaanan. Ang aming pag-ibig ay tunay na pinanday ng apoy ng mga pagsubok. Ngayon, kami na ang tumutulong sa mga batang hirap din sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga scholarship at kagamitan sa paaralan. Gusto naming iparating sa kanila na ang pangarap ay libre, ngunit ang pag-abot dito ay nangangailangan ng dugo at pawis. Huwag silang makikinig sa mga taong hihila sa kanila pababa, dahil ang boses na dapat nilang pakinggan ay ang boses ng kanilang sariling puso. Ang tagumpay ay mas matamis kapag alam mong galing ka sa wala at pinaghirapan mo ang bawat sentimo na mayroon ka ngayon. Kami ni Dante ay buhay na patunay ng katotohanan ito. Sa aming kasal, na dinaluhan ng lahat ng mga naging bahagi ng aming buhay, naging madamdamin ang bawat sandali ng aming pag-iisang dibdib. Binigyan namin ng parangal ang bawat isa sa harap ng dambana, nangangako na mas lalo pang pagtitibayin ang aming samahan sa mga susunod na taon. Ang mga taong dating nanlait sa amin ay nandoon din, naging saksi sa isang pag-ibig na hindi sumuko sa kabila ng lahat ng dagok. Ang aming kwento ay naging usap-usapan sa buong baryo, hindi na bilang tsismis, kundi bilang isang alamat ng pag-asa at wagas na pagmamahalan. Ang aming sinimulan sa hirap ay nagbunga ng walang hanggang ligaya. Ang pagmamahalang pinanday ng pagsubok ay ang pinakamagandang uri ng relasyon dahil alam niyo ang halaga ng isa't isa sa gitna ng kawalan. Hindi kami magiging ganito katatag kung hindi kami dumaan sa mga panlalait at hirap na ibinigay sa amin ng mundo. Nagpapasalamat ako kay Dante sa hindi pagbitaw at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagbibigay sa amin ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat. Ngayon, handa na kaming harapin ang hinaharap ng magkasama. Bitbit ang mga aral ng nakaraan at ang alab ng pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mamamatay. Tapos na ang gabi at heto na ang umaga. At yan ang kwento ni Crisanta, mga ka-confess. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon na kahit gaano kahirap ang buhay, basta't may pagmamahal at tiwala sa isa't isa, kaya nating lampasan ang anumang pagsubok. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw, huwag kalimutan i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bago nating upload at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating Kwentong Tagalog Wild Confession, maraming salamat at mag-ingat kayo palagi, mga ka-confess.